Magandang araw, ito nga po pala ang aking kauna-unahang vlog kasama ang aking unikang iha si Ada. Hayaan niyo pong magpakilala ako sa pamamagitan ng aking a day in a life vlog as a full-time stay-at-home mom. Pagkagising sa umaga, uupo muna kami, maglalambingan, magmumuni-muni, magkukulitan para naman magaan ang aming araw. And after that, titimplahan ko na ng gatas ang aking anak gamit itong kanyang formula machine. Napakalaking tulong nito guys, simula nag-stop ako mag-breastfeeding kay Ada. Kasi 4 months pa lang siya at wala na talaga akong mapiga. Tumigil na ako sa pag-produce ng gatas. So with this baby Breeza, sobrang laking help niya, especially sa madaling araw kapag nagigising si Ada at kailangan ng gatas. 8 months na siya guys at nauubos niya is 6 ounces to 7 ounces per meal. But sometimes kapag talagang medyo gutom siya, umaabot siya ng 8 ounces. And ayan, hindi niya nga lang naubos this time. Ewan ko, baka medyo nabusog siya kagabi. So ayan, ilalagay ko muna siya sa refrigerator para hindi naman masayang. So after niyang dumede, ayan, nahayaan ko lang siyang maglaro at ako naman magumuni-muni, manunood ng balita, kakamustahin ko ang aking asawa sa trabaho kung ano bang ginagawa niya. And after that guys, pinapalipas ko 30 to 40 minutes para gawan ko naman siya ng kanyang pinaka-breakfast, yung kanyang solid food. Lulutuan ko lang siya ng egg omelette with cheese without salt. So ayan guys, nagpapainit na ako ng pan and ng mantika. Sa mga oras na yan guys, medyo nagmamadali na nga ako kasi gutom na rin ako at gustong gusto ko nang magkape. Ewan ko kung ako lang ba, hindi talaga ako makapag-function sa umaga ng maayos kapag hindi ako nakakapagkape. Ewan ko, talagang hinahanap siya ng sistema ng katawan ko. So ayan, ginagawa ko siya ng egg omelette. And then this time, ipapartner ko dyan is ang kanyang oatmeal. So habang piniprepare ko nga kanyang breakfast, nag-iisip din ako kung ano yung kakainin ko, kung anong ipapartner ko sa aking kape. But then ayan, ginagawa ko siya ng oatmeal, and kung matatandaan nyo, may natira siyang gatas kaninang umaga. So yun yung gagamitin ko para pang liquefy ng kanyang oatmeal. Sobrang natutuwa ako kapag nauubos ni Ada yung kanyang pagkain na hinahanda ko. Sobrang nakakagalak ng puso. So ayan, kumakain na siya. Normally, dun talaga siya kumakain sa kanyang booster seat sa aming counter table. But this time, since nanonood ako ng balita, gusto ko medyo malapit ako or nasa harap ako ng TV. So, dyan ko siya pinakain sa kanyang walker at ako naman nakaupo sa sopa. Sobrang nakakatawa talagang pakainin si Ada kasi talagang ninanamnam niya yung oatmeal. Kung maririnig nyo lang guys, lagi niya sinasabi nam. And ayan, naubos niya. Praise God. Sobrang nakakatawa. And after niyang kumain, ayan, nagbambam ang bata. Sobrang dami niyang nakain guys. Kaya siguro ayan, nag-morning poop siya. So, pagkapalit ko ng diaper, I think ready na siya mag-nap that time. Ewan ko pa guys, 8 months na si Ada pero hindi pa rin siya nakakatulog nung ilalagay ko lang siya sa crib na tapos itatap-tap ko lang siya. Hindi talaga kailangan karga-karga ko talaga siya, irarock ko siya or ibabounce ko siya hanggang makatulog. So sa mga oras na yan, napathank God na talaga ako kasi nakatulog na siya dahil makakapagkape na rin ako finally. So habang nagpe-prepare ako ng kape ko, iniisip ko pa rin dyan, ano bang dapat kong i-partner sa kape ko? Kasi almost lunch na rin yan. So, yan yung tinatawag kong brunch. So, ang naisip ko is cheese and ham sandwich na lang. And then, mamaya na lang ako kakain ng lunch kapag may naisip na akong lutuin na para isabay sa dinner. So, ganun yung sistema ko, guys. Kapag nagluluto ako ng lunch, kasama na yung dinner. And minsan, kapag hindi pa ako gutom, yung kain ko na for lunch ay nasasabay ko na sa dinner. So, ayan yung ginawa kong cheese and ham sandwich. Actually guys, hindi ako fan ng sandwich pero that time sobrang tinamad akong magluto. Gusto ko munang umupo-upo at magmuni-muni. Ewan ko ba, this parang lately, hilig ko yung magmuni-muni. Ang dami kong iniisip, ang dami kong pinag-iisipan sa buhay-buhay. So ayan, pagkatapos ko mag-pray, ayan, kumakain ako. And then sobrang sarap talaga ng kape guys. Ako lang ba talaga? Ako lang ba yung kape, parang pagising ko sa umaga or sa gabi pa lang na-excite na ako magkape pagising ko sa umaga. Hindi ko alam, ewan ko, parang simula after kong manganak, talagang nahilig ako sa kape. And then ayan, thank God, nakatapos naman ako kumain bago nagising ang bata sa kanyang first nap of the day. Ayan, tuwang-tuwa ang bata, mukhang good mood, mukhang maganda ang kanyang nap. Tingnan mo naman yung buhok niya. Sobrang tayo-tayo, ang kapal ng buhok niya. And after that, lunch na or break time na ng aking asawa sa kanyang trabaho. So, tumatawag siya every time. Ayan. And after tumawag ni asawa, ayan, muni-muni ulit. Lambingan. Yan ang hilig niya pagkagising niya sa kanyang
skin to skin, lambingan, laro-laro. Sobrang cute talaga ni Ada. Hindi ko alam bakit nagkaroon ako ng magandang anak. Charot. So, ayan, after that, since lunch, lampas lunch na nga yan kasi mag-1 na yan. So, piniprepare ko na yung lunch ni Ada. Iniinit ko lang yung lugaw niya with egg and carrots. So, by that time, parang medyo natuyo yung lugaw. So, nilagyan ko ng tubig. And then, pinartneran ko lang din yan ng fruit puree niya, apple banana. Sobrang excited din ako every time nagpapakain ako kay Ada kasi natutuwa yung puso ko every time na nauubos niya ang kanyang meal. Para sa isang ina, walang kasing saya yon. So after mag-lunch ni Ada, nilagay ko ulit siya sa kanyang playpen para makapaglaro habang dinidefrost ko ang chicken legs na to para sa aking lulutuing adobo para sa aming dinner. So habang nag-aantay ako sa pag-defrost ng chicken, paliliguan ko na si Ada para naman ma-press-con siya. At that time, kinakantahan ko siya ng clap your hands. Ayan, alam niya na yung clap your hands. And ayan, natapos ko na rin siyang paliguan. Sobrang press ko na ng bata. Sobrang nakakatawa. And ayan, ang kanyang damit. Alam niyo ba guys, yung damit na yan is minana niya pa sa kanyang mga tita na kapatid ng aking asawa. Diba? Ang cute-cute, ang ganda-ganda. Sobrang nakakatawa. And ayan, thank God, kalma naman siya. Nilagay ko lang ulit siya sa playpen para makapagkilos-kilos naman ako. Kailangan kong walisan at i-mop ang aming sahig bago dumating yung aking asawa. Para naman may nagawa ko. Sa totoo lang guys, sa gabi na ako nakakapagkilos-kilos talaga ng bongga, nakakapagtupi-tupi. Nalilinisan ko yung ref, yung microwave, yung oven, lahat. Kasi kapag tulog na at kalma na yung paligid, mas gusto ko kasing naglilinis kapag walang maingay or walang yung disturbo ba. Kasi maya-maya iiyak si Ada, magpapakarga, kailangan magnap, and hirap kumilos kapag tulog siya kasi hindi ako makagawa ng ingay. So ayan, finally na-defrost na rin yung chicken and then titimplahan ko na siya para ma-adobo na. At yan yung mga natira, yan pala yung ilalagay na ako sa refrigerator para naman sa mga susunod na araw. Ayan yung patatas guys. Ewan ko, yung asawa ko ayaw niyang binabalatan yung patatas kasi nandun daw yung nutrients. So ako naman, hindi ko na lang siya binabalatan kasi yun yung request niya. So ayan guys, obvious naman na adobo yung aking nilulutuin dahil may patatas, may sibuyas at may bawang. Yung mga oras na yan guys, medyo nag-pause ako dyan kasi nakatulog si Ada. So nilipat ko siya sa crib and sobrang limit lang ng galaw ko dyan kasi ayokong gumawa ng iyat baka magising siya. And then, naglagay lang ako ng butter para magisa na. Or, inuuna ko muna yung patatas. Ini-stir fry ko siya ng, kahit hindi naman siya lutong-luto, basta mag-golden brown lang. And then, ayan, ginisa ko na yung bawang, sibuyas, at hayaan ko lang na medyo mag-golden brown yung chicken bago ko lalagyan ng toyo, suka, at yung mga kalahat pa ng panimpla. So ayan, habang nagluluto guys, story time lang. Sobrang hilig ko talaga magluto kahit nung nasa Pilipinas pa ako. Alam mo yung ang dami kong naiimbento kahit wala naman sa Google. Talagang tinatry ko lang. Hindi ako natatakot mag-take risk kung anong magiging lasa. Basta gusto ko siyang itry. Kung ano lang naiisip ko na parang bagay, tinatry ko talaga. And then sobrang dream come true nung nakarating ako dito kasi pangarap ko talaga yung magluto para sa asawa ko, para sa pamilya ko. And then so glad na kahit magkaiba kami ng lahi o ng kultura ng asawa ko na sobrang nagugustuhan niya yung mga niluluto ko ng mga Pinoy food. Wala siyang inaatrasan, wala siyang inuurungan. So ayan na, nagising na ang aking babing, nagising na ang aking Ada, and then curious siya dun sa camera sa counter table. So sabi ko, mag-hi ka anak, and then medyo shy type siya, medyo inaantok pa ata. And ayan, lambingan ulit, kiss, sobrang cute ng anak ko. And then ayan, final touch, ang patatas, nilagay ko na, inahayaan ko na lang yan maluto. At ayan na si Ada, nilagay ko ulit sa playpen kasi tumawag si asawa na parating na raw siya, malapit na siya. And then, ayan na, daddy's home. Ayan yung pinaka most awaited part ni Ada. Sobrang love niya yung daddy niya. Sobrang daddy's girl talaga yung batang yan. Kapag naririnig niya yung boses ng daddy niya pag tumatawag, talagang nagsisipa-sipa, talagang gigigil siya. Gusto niyang makita yung daddy niya sa phone. Ayan. And then, dinner time. Actually guys, yan pa yung parang first pinaka-heavy meal ko sa araw na yan kasi nag-sandwich nga lang ako nung umaga. Talagang inaantay ko yung asawa ko. Ewan ko ba, minsan wala akong gana kumain pag ako lang mag-isa. So ayan, medyo natatawa ako dyan kasi hindi siya sanay sa camera guys. Medyo nahihiya siya. Pero ayan, para daw sa akin gagawin niya. So ayan, nagpipray na siya at titikman niya na ang kanyang paboritong adobo. Wala na talagang sasaya sa isang tahanan kapag kumpleto na sa hapon. Yun lang muna guys. God bless!